Welcome na muli sa ating pong last segment. Ito po yung segment natin na Ikaw ay Ako Rin. At nako, matutuwa po kayo sa ating pong guest. Nung sinabi sa akin ni Aiza, yung pinagdaanan ng ating guest, talagang ako ay humanga ako sa kanyang tapang, sa resiliency niya, because alam mo, yung iba nga, pag sinabi mo kasing cancer, talagang ang iba dyan nagre-resign na halos eh. Ibig sabihin, nagre-resign sa buhay. Yung nadidepress, nawawala ng pag-asa. Pero yung resiliency ng ating guest, ay nako, hindi na nga ako makapaghintay. Gusto ko siyang marinig. Sapagkat nung nakita ko siya, hindi naman siya yung mukhang nagkaroon ng ganitong sakit eh. Di ba? Napakaganda ng attitude niya. Alam mo, CPA siya. Naku, ang galing sa math nito. CPA by profession. Ang hulit sa trabaho niya sa isang, alam ko yan ang iniwasan. Sa magaling to. insurance company. Alam ko yung hinahanap ni Franz ngayon eh. Kailangan ko yan. Sa insurance company siya, Franz and Alex, that ang huling trabaho niya. No? Ngayon, hindi pa siya nagtatrabaho dahil siguro nagre-relax muna siya. Nag-resign siya noong 2007. Pero magbabalik daw siya, malapit-lapit na sa trabaho. No? Magtatrabaho siyang muli. Pero yung nakakagulat nga, imagine, ito, sinulat niya, timeline and treatment saan? Sa cancer. Oo, March 2001, di banggitin na natin para malaman nila. Cancer, mga kaibigan. Cancer po yun, ha? Noong March 2001, nagkaroon po siya ng left breast mastectomy surgery. Then, nag-undergo siya ng 6 cycles of chemotherapy and 5 years of hormonal therapy. 37 pa siya noon. Huwag mo nang bigay yung edad. Siyempre, bibilang. Pang ayaw niya. 2001. Noong July 2007, ito naman ang nangyari sa kanya. Total hysterectomy surgery. Pero no further treatment. Noong July 2009, right tonsillectomy. Dito naman yun. Then she underwent 4 cycles of chemotherapy and 22 sessions of radiotherapy. Pakilala na natin siya para siya na magkwento ng buong buo ng nangyari sa kanya. Let's all welcome ang matapang na babae. 3-time cancer, sir, parang Parang ay, sobra pa. Diba? Sobra pa, Aiza, kasi yung boxing, ano yun eh, matatalo mo yun. Ito, cancer ang tinalo niya eh. 3-time world cancer survivor, Lian Chua! Lian Chua! Nako, Lian, salamat naman na nag-guest ka dito sa amin. Natutuwa kami sa buhay mo. Salamat din sa pag-invite niyo sa akin. And maganda umaga sa inyo at sa lahat ng ating mga nanonood. Nung sinabihan ka na kung pwede ka lumabas sa Metro Sabado, anong naging feeling mo? Well, initially, pag mga iniimbita ako ng mga kasama ko kasi sa I Can Serve, lagi ako humihindi kasi shy ako. Kaya lang, na-experience ko kasi pag kinukwento ko yung story ako sa mga bagong diagnose ng cancer. Right, nai-inspire nga sila at saka yan, humahanga sila. So naisip ko, kung yung kwento ko makakatulong para sa ibang tao, hindi man breast cancer survivor, kahit na anong cancer, kung makakatulong na lumakas ang loob nila para labanan yung sakit, hindi na ako mahihiya. Ikukwento ko na siya para makatulong ako. Hindi man sa libong tao, isa lang na tao matulungan ko, masaya na ako. Para yung lumakas ba ang loob, ano? At dahil yung pag-uusapan natin, dahil alam mo, nakakarinig kami 1 time, 2, pero 3 times iba to. So, ang tanong ko sa iyo, katulad nung pinag-usapan namin kanina, when you receive a tragic news, siyempre sabi ni Kobler sa counseling, no, kasi counselor ako, una dyan, there's anger, then denial, then depression, then yun na yung time na talagang total acceptance. I'm sure pinagdaanan mo yan kasi ano yan eh, fact yan eh. How did you go through about it nung unang sinabi sa'yo na meron kang cancer, terminal? Yung sa unang-una. Yung unang beses pa lang ng breast. Yung unang breast. kinausap ako ng doktor na sinabi niya na kailangan akong operahan kasi malaki yung probability na cancer. Kasi nagmammogram ako eh. So, nung magmammogram ako, sinabi ka agad ng surgeon, sabi niya, kung pwede ka bukas, operahan na kita. Bukas ka agad? Oo, ganun yung ano, ganun yung sabi. Oo, kasi ganun yung lumabas sa resulta ng aking mammogram. So, shock ka. Ako, yun yung una ko na ano, hindi ako makapagsalita, kasi at that time, nasa ospital lang ang papa ko dahil nag-stroke siya. Wow. So, ang sabi ko lang sa doktor, Dok, pwede po bang bukas sabihan ko kayo at schedule na lang natin kasi nasa ospital yung papa ko noon. Hindi ka naiyak?
nung kausap ko yung doktor, hindi pa. Siyak Pero ka eh. nung, wala pa ako masyadong nararamdaman. Parang numb ka. Hindi pa nag-sink in. Oo. Kasi una, crisis eh. Wala siyang parang clue eh. hindi pa nagsisink in talaga na cancer siya, ganun. Basta operasyon yung unang sinasabi sa akin ng doktor. So, nung pabalik na ako ng office, kasi galing ako office noon hapon yun. So, nung nandun lahat yung gamit ko, tapos may trabaho pa akong babalikan. So, bumalik ako, nakataxi ako, umiiyak ako sa taxi. Bakit? Anong Siguro, overwhelmed ako sa feeling. Hindi ko malaman anong papakiramdaman ko. Correct. Malulungkot ba ako? Matatakot ba ako? Yung gano'n. Wala. Basta ano parang ka eh, umiiyak. yung Natural mamamatay ka reaction na lang ba? na, natural reaction Disoriented, lang na umiiyak confused, ka. Oo. ganon. Hindi mo alam, pa Lord, ano alam. ba to? Hindi ko maintindihan. Oo. Wala pa. Basta iyak lang ako ng iyak Oo. sa ano. Tapos nung gabi na yun, nung nakauwi na ako, ang una kong actually mga nasabihan, yung mga kaibigan kong seminarista. Kasi sabi? close ako sa mga Jesuits na mga seminaries. Marami akong kaibigan. Yun, kinuwento ko lang na, ito galing akong doktor, tapos kailangan ko mag-surgery, ganun. So, in-encourage lang nila ako. Kasi, nung time na yun, wala pang cancer eh. Baka lang cancer pa siya eh. So, kailangan lang natin operahan ka, tingnan natin. Parang uunahan na. Check. Titingnan. Kasi, based dun sa result, mukhang cancer Gagawin exploratory. Hindi. Sa ano kasi, sa breast cancer kasi, pag lumabas yung mammogram mo, may suspicious na lalabas doon sa result. Based dun sa basa Parang nila. kayo, no, kay Angelina Angelina Jolie. Jolie. Yung Oo, alam niya na kasi- yung probability napakataas. Oo, nasa, yun. pinatanggal na niya. lahi nila eh. Oo. Sa akin, more or less, may ganun din kasing method yung mga surgeons. Ang tinatawag nila dito, frozen section. So ano lumabas? May cancer ba? Binuksan? Oo. So, may cancer nga. So, nung inoperahan ako, kinuha yung, may tumor kasi, may lumabas na tumor. Gaano So, kalaki? About 2.2 cm. Ay, Malaki malaki yun. kalaki yun. Malaki yun. So, yun. kaya Hindi siya, laki ng ano? parang Tennis ball? Hindi naman. Maliit ng Ping konti. pong. Marble. Yung marble. Yung mga Holland. Holland. Yun. Mga ganong size siya. So, stage 2 siya. Ang maswerte bilis. lang ako, Stage dun two, sa lymph nodes na kinuha sa akin, walang positive. So, ibig sabihin, hindi pa siya kumakalat. So, relatively maaga pa din siya. Naagapan sa na ano, madaling salita. Oo. Okay. Parang mabilis pa yun. So that was in the year 2001. 2001. Oo. So, hindi ako nag-resign. Nag-chemo ako, absent lang ako, tapos papasok ako. Pero teka muna, pag sinabi yung iba, merong hindi kaya yung ano ng chemo eh. Masakit ba? Sa'yo. Masakit ba? Hindi siya physically masakit dun sa chemo itself kasi IV lang siya eh. So, para ka Okay. lang nakadextrose. Ano bang tawag doon? Oral yon? Hindi, IV. Intravenous. Okay. Intravenous Sige. yung sa akin ha. Meron kasing oral chemo ngayon. Oo. Yung sa akin, intravenous Pero ang tawag kung doon. nung 2001 meron ng oral chemo, anong pipiliin mo? Depende. Ang mga doktor kasi nag-prescribe depende sila. sa kaso mo eh. So, most Saka of sa the kakayanan time, mo magbayad kasi pera yan eh. Ano ba mas hindi, mahal? pero ang oral kasi is tinatawag natin adjuvant lang to the intravenous eh. Mas una pa rin nilang pine-prescribe ang intravenous. Pag kailangan pa ng additional, saka lang sila nagbibigay Ay, meron ng akong oral. friend, ang kanyang 5,000 ang isang pill. Oo. 80,000 sa isang Isang- buwan. So ikaw, tinapos mo, 6 cycles ang pag sinabing 6 common. cycles, ano Yung isang cycle kasi, ang pagitan niya sa is 21 days, 3 Uy, linggo. dami. So mga 5 buwan yung gamutan. Nagamutan. Oo. Ano nangyari ang pagbabago physically sa'yo? Lalagas ang buhok mo. So ako ang ginawa ko, nagpakalbo ako. Inunahan mo na? Oo. Tapos, Kasi naka-headband, nagbandana lang. Hindi ako Bandana. nag-wig eh. Nagbandana ako kasi parang feeling ko masyado artificial. So, bandana lang ako. So, pumapasok ako sa Pasok Makati. Nakabandana ako, So, dinipernohan ko yung nangyari aking yon. Naisip mo ba na, tinanong mo ba ang sarili mo, Lian, kaya ko ba to? Makakayanan ko ba to? Tinanong mo ba yon? Oo, kasi nahirapan ako sa chemo ko. So, nung una, Ano medyo nararamdaman ba pag nakikita pagod na pagod ka. Yung feeling of fatigue, Oo. tapos hindi ako makakain.
uminom lang ako ng tubig, nagsusuka na ako. So talagang bagsak na bagsak yung katawan So, ko. payat na payat ka. Oo, nag-lose ako ng weight. So mga pangatlo o pang-apat ko na chemo, gusto ko nang subuko. Kasi ang hirap na hirap ako sa sa side effects. Yung side effects na kahit na umiinom ako ng gamot na para hindi ako magsuka, hindi ako mahilo o manghina, mga ganyan. Naramdaman ko pa rin yung mga side effects na yon. Kaya parang sabi ko, ayoko na. Ganun. Pagod na ako, yung tama na. Umiiyak ka? Oo, sa bahay, pag nararamdaman mo na yung panghihina kasi kailangan mo ding sa mga tao kasi baka makakuha ka ng virus, yung gano'n. So hindi ka pwedeng mag-mall, hindi ka pwedeng magsimba ng maraming tao kasi pwede mo makuha dahil mahina yung immune system mo eh. Pinipilit mong maging masaya. Kasi sabi yan ang pangontra sa cancer. Oo, kailangan mag-isip ka na Kailangan may gagaling hope ka. ka. Oo, ganyan. Kailangan kami nga, ang mga biroan namin, kailangan kaibiganin mo yung chemo para gumana siya. Oo, para i-welcome mo. Oo, kailangan sabihin mo, patayin mo lahat yung cancer cells sa katawan ko ha. Yung mga ganon. In-encourage mo siya. So, ang reality, pati yung Conditioning. good cells namamatay din, hindi ba? Well, oo, totoo. Totoo yan. Pero, kapag positive nga yung dating mo, mas malakas ang resistensya mo, di ba? Body kayo ni chemo. Sasabihin mo sa kanya, yung mga bad cells lang ha. Yan talaga sinasabi ng mga psychologists at pag dumating ka daw sa ganyan, yan sabi nila hindi na nila hawak yung yung kinakailangan, yung faith nasa sayo na yun eh. Oo, Yun talaga ang yan. sandata mo, sabi ng mga doktor kasi hindi na namin area yan, Kaya. personal mo na yan. Yung will na gumaling. Yun na nga yun, will, yung faith, trust mo kay God. Eto Totoo ngayon, yan. that was in 2001. March 2001. Dumating ngayon ng July 2007. Eto na ngayon, total hysterectomy. Ano naman yun, ba't nagkaganon? Kasi meron akong marami kasing therapy ngayon eh, yung chemotherapy, yun yung through intravenous, tapos may radiation, 'di ba, yung radiotherapy. Merong oral, ito yung hormonal naman ang tawag nito. So may ininom akong gamot, tamoxifen ang pangalan niya, ng isang tableta yan araw-araw for 5 years teka muna. ininom ko. Paano nalaman Na na ikaw kailangan may ko. diferensya sa saan? Sa Yun nga, uterus, yung sa uterus ba? yung hormonal therapy ko na yon na ininom ko, supposed to be na nawalan yung menstruation ko. Yun yung Dahil parang sa ininom cause mo. niya. Yun yung cause niya kasi. Tinitigil niya. Oo. So, tapos, nung natapos ko na yung paggagamot ko, nagkaroon ako. So, sinabi ko sa doktor ko, sabi ko, meron akong bleeding. So, sabi niya, punta ka sa OB mo. O, di yan. Check, mga ultrasound, mga ganyan. So, eventually, lumabas doon, may nakita silang polyp doon sa aking endometrial lining. So, nirecommend ako ng DNC, yung niraspa ako. From the raspa, hinistopas nila yung polyp. Tapos sabi nung doktora ko, nung lumabas yung result, sabi niya, may possibility na naman na cancer. na cancer Sabi siya. nga, ako, Diyos ko po. So, In time. tatlo yung option ko noon. May injection, merong tableta din na iinumin, tapos yung tanggalin nga lahat, yung ovaries, uterus, Unahan lahat na yan. naman, Oo. unahan na naman. Ang unang tinanong sa akin, gusto mo pa ba magkaanak? Kasi single ako eh. So, gusto mo ba magkaanak? Tapos sabi ko sa doktor, at the time, wala naman akong boyfriend, wala namang ano. So, kung yung pagtanggal ng mga ovaries at uterus ko at ang Magkapagaling sagot kayo. para gumaling ako, o sige, di schedule Tanggalin natin lahat. yung Force to good, operasyon. bali Oo. ganun, no? Okay. Tapos, Kasi ang iisipin mo, yung hahaba yung buhay mo, Gusto pang yung kasi mabuhay. mabubuhay ka pa. O, meron ka sinabi nung kinukwento niya sa akin sa telepono. Nung, eto nga, napangalawa na. Oo. Tinanong daw siya ng kaibigan niya, mga kaibigan. Anong nararamdaman mo? Paano na yan? Yung pinagdaanan mo. Ano yung sagot mo na mismo siya nagulat sa sagot niya? Ito ba yung sinabi ko na parang ubo lang parang din niya, sipon, sipon lang oo, yan ano? na may sakit ka, so gagamutin ka para gumaling ka. Ako, yun lang yung paradigm ko na
pag nalaman mo may sakit ka, magpagamot ka para gumaling ka. Sa'yo, Hindi sinimplify mo lang. Oo, yun lang. Walang masyadong histrionic. Hindi dahil sa minamaliit ko ang cancer. Oo. It's more of isipin ko, sinabihan ako may sakit ako, magpagamot ako para gumaling ako. Para bumalik ako sa normal na buhay ko. Pero sabi mo kasi, para kang ikaw mismo, parang nagulat ka sa sagot mo, no? Kalos na ba ako? Oo, Parang correct. yun ang Pero ganun. alam mo ako, naniniwala ako yung ganyang paniniwala mo. Galing sa Diyos yan. Oo. Malaki din yung yung aking paniniwala. There was a time nga doon sa breast cancer pa lang nang mapakilala sa akin yung I Can Serve Foundation. Parang pumasok sa isip ko na nagkaroon ako ng cancer para makatulong ako sa ibang babae. Correct. Yes. Nagkaroon yan ako ang ng nakikita gano'n. ko. Nagkaroon ako ng gano'n na May purpose. Oo, yan. There is a reason for everything. For everything, correct. Oo. Hindi Yun. natin naunawaan, pero Na ano if ko it din would yan. impact so many lives, ibig sabihin, ginamit kang instrumento ng Diyos. Kasi buhay pa rin ako. There was a time, sabi ko, baka ito ng ko. Kaya ako nag-resign din nung Bakit? Sabi ko, naku, kung mamamatay. Parang sabi ko, hindi naman trabaho lang ang buhay ko. Meron pang iba. parang Plus yung pinag-uusapan purpose natin na ko, yan. Wala ka rin ng Oo. maganda. Oo. Parang nagtatrabaho Ganda, ka no? para kumita, tapos magkakasakit ka para mamatay. Kakanser-kanser ka sa Oo, tension. yung gano'n. At mga kaibigan, yung pinag-uusapan natin na dalawang cancer na po si Dalawa pa lang si to, Lian, Dalawa meron lang pa pong pangatlo. Paano na niya Oo. tinanggap yung pangatlo? Yun, July 2009 ito, right tonsillectomy. Naku po. Then, she underwent 4 cycles of chemotherapy and 22 sessions of radiotherapy. Oh my Alright, God. pangatlo na to. Hindi ka ba nagtanong, Lord, bakit naman? Naman ako lang. Hindi, Hindi pero lang yung naman ako pangatlo na tao yan, sa ano na ako, mundo, ready parang na ako to ganun. give up. Kasi dun sa second, Oo. may acceptance na ako na anytime mamamatay na ako. Oo. Bakit? Dahil lang hihina ka na. Hindi. Kasi Ano? pangalawa na. Pangalawa na, Parang oo. sabi ko, hindi yata ako, naniniwala din ako dun Baka sa sa mga pangatlo, bingo na. pinagdadaanan mo siya para matuto ka, di ba? Ang galing ng So, ano mo, Lian. So, nung una ko, sabi ko, dapat natuto na ako eh. Nagkaroon ako ng pangalawa, so ibig sabihin, hindi ko pa natutunan yung lesson. Hindi pa Ang galing, natutumpok. no? Oo, hindi ko pa inalagaan yung sarili ko. So parang Sabi yung mga trial sa buhay, no, hangga't di ka nag-graduate Oo, doon, ibig pabalik, sabihin. hindi pa tapos. Oo, saka hindi mo Ang pa galing. nakukuha yung dapat mo matutunan. Ang kaibahan lang dito, real life yung Oo, sa'yo. oo. Yun, so medyo nag-ano na ako, nag-iisip na ako. So, sabi paano ko, mo nalaman na may diferensya ka sa tonsil? Layo mas mahirap naman. yung lymphoma kasi lymphatic system yun eh. Nagkaroon Ano ako ng naramdaman feeling mo? na parang may tinik ako sa may lalamunan. Oh. Yung feeling lang na tinik, Tumutusok-tusok, na may oh. ano lang, Paglulong. discomfort lang. So, kinausap ko yung doktor ko Pakiramdaman na niyo ho ENT. mga kapatid ang inyong Oo. mga paglulon. Ay, ikaw hindi ba sumasakit ang throat mo? Minsan dapat may pagka-paranoid ka din eh. Kasi tayo ngayon, madali tayo mag-take for granted ng mga aches and pains Pakiramdaman ng mga natin. paglulon, sabay-sabay. So, dapat medyo Lulong. mag-ano ka na rin. Yun, so, yung pala, namamagana yung tonsil ko. So, tiningnan nung doktor ko na kaibigan na ENT, breast cancer survivor din siya. Oh. Tapos nakita niya namamaga. Binigyan niya ako ng 1 week na antibiotics. Oo. After 1 week, hindi gumaling. Oh my God. So, sabi niya, hindi siya magandang sinyales. Sinales. So, tanggalin na natin. O, the usual, pag tinanggal, binabiopsy, Inunahan na lumalabas naman. ang sarcoma, or basta cancer siya. Cancer siya? Cancer siya. So, wala pang, since tonsil siya, pumatak siya dun sa lymphoma. Tapos, maraming klase pala. So, Hodgkin, non-Hodgkin. O, naging non-Hodgkin siya. At Ano ang yung sabihin mahirap nun? dito, Tapos, Ano meron yung pang binong klase. non-Hodgkin? Typing lang nung klase nung niya. Mas aggressive ang non-Hodgkin sa Hodgkin. So, hindi pa rin masyadong grabe pala yung binigay sa'yo. Oh, hindi, ang tapos, problema nito sa throat eh. Oo. Siyempre, yung paglulon, pagkain. Saka wala ka ng filter. Wala nang naiwan pa filter yung ng isa. mga germs. So, Tinanggal nung na yung inoperahan tonsils ako, mo. naiwan yung isa. may isa pa. Nagkaroon ako ng nodes. Nag-develop ng nodes doon talaga sa left. tigilan, ano? Oh, kaya yun, kailangan ko mag-chemo, tapos nag-radiation ako dito sa upper Yay. body ko hanggang throat. Nawalan ako ng panlasa. Oh, So, talaga. Alam mo, Lian, Hindi mo natanong sa sarili mo, may naatraso ba ako? Bakit Hindi, tinanong niya yon. I'm sure lahat ng klaseng tanong. Ay, para siyang si Job eh, sa Bible. Job, oo. Diba?
Nagkasugat-sugat. Pagdadaanan mo yon, kaya lang mas nangingibabaw sa akin yung ang dami ko pang blessing. One, buhay pa ako. Meron pa ako opportunity na Hindi nga, gamutin. siguro baka na, Lord, bakit buhay pa ako? Totoo, actually, totoo na ano kaya, pero nagre-ready na ako. Bakit? Doon sa pangalawa hanggang pangatlo, 2 taon lang ang pagitan yan eh. Oo nga. 7 at saka 2 nagre-ready na nga akong bumalik ng trabaho noon eh. Kasi parang nagbakasyon lang ako eh. After nung surgery ko nung hysterectomy, sabi ko kasi parang pinapatay ko yung sarili ko sa trabaho. Kasi ang CPA, daming deadline eh. So parang sabi ko, sige, pahinga muna ako. Tapos naisip sabi ko ng nung mga, 2 taon. sabi ng mga kaopisina mo na, siyempre parang sila yung nahihirapan para sa iyo, hindi ba? Oo. Tapos yun, nagtataka din sila, paano ko nakakaya, yung ganun. Kasi pumapasok ako sa office eh. Tapos yun nga. Nakikipagbiruan ka pa kasi siyempre nasa office ka eh. Mamaya tatanungin natin siya sa ilan pa sa mga insights na napulot niya. Kinakausap ba niya yung sarili niya pag mag-isa lang siya? Nakikipag-usap ba siya? Parang yung one-on-one na lang with the Lord, di ba? Mamaya yan, Saka paano yung nai-conduct niya yung sarili niya na parang normal pa rin ang buhay niya despite the 3 cancer that she suffered. Mga kaibigan, tinatampok po natin 3-time World Cancer Survivor. Walang iba kundi si Lian. Magbabalik po kami. Makalipas lamang ang ilang mahalagang hanap buhay. Ang oras, 11:48 ng umaga.